beloved Boss Mike Cervera. Nako! Eto na mga kababayan ko. Oo. Nako, etong si Unggoy mga kababayan. Kilala nyo naman siguro kung sino yung Unggoy na sinasabi ko, no? Black King. Ha? Eto na. Oh, Kian, oh, baka sabihin mo, replay na naman. Resalito. Eto na po. Pasok! Umuelta naman ang journalist at dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao Na? matapos siyang tawaging fake news peddler Oh. ng Malacanang. Ayan, oh, matapos tawagin nga nating fake news peddler itong mukhang unggoy na to, mga kababayan, may buwelta. Oo, Jojo Chavez, late ka na. Lea Corpus, Mac Daniel. Oo, late kayo. Ha? Pedelis. Ludivina Paulo, nako, late kayo. Gumamela. Ayan na, mga kababayan ko, usod natin konti. Ito na. Ito na. Pasok! Report. Bumuelta naman ang journalist at dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao Ah? matapos siyang tawaging fake news peddler ng Malacanang. Tinawag niyang palace apologist si Jose Castro at hinala niyang may major cover-up sa pagkamatay ni Response Heir Paulo Tantoco noong March Naku! Hinala! Anong klaseng buwelta kung hinala yan? Ito, bobo talaga ni Tiglaw ano? Kung kailang ka tumanda, kinang-ina mo, tsaka ka pa naggaganyan, paano mo sasabihin na buwelta mo yung hinala mo? Huwag hinala. Periodista ka. Tapos sasabihin mo, hinala mo lang? Yun yung buwelta mo? Ang tanga mo talaga. Anak ng patingka kung ako, kamag-anak kita, ikakahiya kita. Sa totoo lang, mga kababayan, kita nyo, hindi niya naman sinagot yung pong dokumento na mismong Beverly Hills na yung naglabas, nilathala sa mga pahayagan, sa mainstream media, kinang-ina mo. Tapos ipapalusot mo, merong cover up dito. Anong cover up ang pinagsasabi mo? Tapos yung hinala pa, wala ka pang matibay na ebidensya. Kailan ka ba maglalabas ng konkreto na ebidensya sa chismis mo? Pinag-inan tong matanda na to, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga ganitong tao, yung mga ganitong tao, dapat ito binababoy ng husto eh. Wala itong mga kababayan, wala itong karapatan, mga kababayan. Sa sobrang bitter niyan, hindi napagbigyan, inaasahan na maging parang si Atty. Claire yan. Kaya lang, ayun, pinili yung ating kaibigan. Sino? Si Trixie Cruz Angeles. Ayun, nandun na sa kabilang bager. Kita nyo nga, ayan mga kababayan, pag-isipin yung maigi. Kasi mga kababayan, imbis na sagutin yung fake news niya na pinost niya, aatake na apologies daw ng Malacanang itong si Atty. Claire. Bobo! Tagapagsalita, syempre. May karapatan yon, hindi tulad mo, wala kang karapatan. Tama, mga kababayan? Sa sobrang inggit niyan, binabanatan pati si Atty. Claire. Bakit? Apologies ka mo? Hindi. Spokesperson ng Malacanang yon, bobo! Tanga! Oo! Tanga! Diba? Tumanda na, mga kababayan, tanga pa rin. Oo. Nuknukan ng tanga. Sa totoo lang, mga kababayan. Diba? Wag nyo hong sasabi sa mga DDS, may mga narating naman sa buhay. Hindi lahat ng mga may narating sa buhay ay mga matatalinong tulad ng Pangulo natin. Eto, kita nyo, mga kababayan, kunuknukan ng tanga. Nagpapakatanga ng husto dahil nabokya, mga kababayan. At ngayon, ang banat, may cover up naman. Hanggang kailan ang panlilinlang ng matandang yan?
Wala na. Tuloy-tuloy na yan. Parang si Roque lang yan. Kasi nga ho, mga bitter. Mga hindi na pagbigyan sa mga kagustuhan na hinihingi para sa Malacanang. Ayan ang nangyari mga kababayan ko. Eto. Itong pinaniniwalaan na din ng mga bobo. Kita nyo mga kababayan ko, sa ginawa nito maraming lalong naging tangat bobo. Sige, pakinggan na lang natin tong pinagsasabi nito. Attorney, banatan mo. Bumuelta naman ang journalist at dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao matapos siyang tawaging fake news peddler ng Malacanang. Fake news ka naman eh. Anong mali doon? May mali ba ron? Nilabas ng ABS-CBN, ng TV5, ng Net25, ng GMA7, na peke yung dokumento mo. Anong peke doon? Dapat yun ang sagutin mo. Sabihin mo, hindi peke yung aking dokumentong nilabas. Diba? Kaso ang kanyang palusot, mga kababayan, ayun, gumagaya rin yung mga tangat mangmang. Cover up na naman. Cover up daw yan, cover up. Parang sinasabi nyo, yung, yung mga pulis sa Amerika, nababayaran? Kinang-inan nyo, ang tatangan nyo. Nilabas ng RTN 9. Meron pa ba? Lahat na halos. Pati nga sa TikTok, nabasa ko na. Pati sa Abante. Katabi pa nung paboritong binabasa ni Arnold Lopez eh. Diba? Yun, mga kababayan. Sige, ano ang dahilan? Tinawag niyang palace apologist si Yusek Castro at Palace apologist daw. Aba, tatanga-tanga talaga, tagapagsalita yan. Alangan naman na hindi ipagtanggol ang katotohanan. Di po ba? Alangan naman hindi pagtanggol na Attorney Claire ang katotohanan. At yung mga sinasabi ni Attorney Claire ay may basihan. May facts, pero ikaw may fact. Di ba? Di ba? You. You. Sino to? To si you. Si you. You! Si Attorney Claire, may facts. Ikaw, may fact. You. Ikaw. Diba? Siya. Diba mga kababayan ko? Ibang klase eh, no? Sige tuloy. presidential spokesperson Rigoberto Tiglao matapos siyang tawaging fake news peddler ng Malacanang. Tinawag niyang palace apologist si Yusek Castro at hinala niyang may major cover-up sa pagkamatay ni Response Heir Paulo Tantoco noong March 8. Kita nyo, yun yung banat na lang niya, nog-nog. Lucy Minigawa. Wala! Yun lang, hindi niya mapangatwiran na totoo yung aking ipinost na police report. Yun ang gusto kong marinig sa kanya sana, mga kababayan. Kaso, ang ginawa niya, opensya. Walang depensa mga kababayan doon sa nauna niyang pinost eh. Ngayon, umuopensya na naman. Ibig sabihin, umaatake. Tapos, ang atake niya, yung pang may karapatan, inaatake si Attorney Claire, yun may karapatan, tagapagsalita ng Malacanang yun eh. Siyempre, ano maririnig mo doon? Siyempre, yung papabor at kailangan meron siyang matibay na ebidensya. Ayan. Hindi pa ba matibay na ebidensya yung lumabas na kinuha ng Net25 mismo ang naglabas na eto ang totoo, Eka? Yung lumabas na mga nauna peke, tinampered, Eka. Hindi pa ba sapat na basihan yon sa mga pinagngangawa ni Attorney Claire? Bubo! Diba, Ate Joy? Thank you naman. Diba no? Bubo talaga nung matanda na yon. Sige, tuloy. Hindi sasama si FL sa US trip ni PBBM. Ayan! Eto na ngayon, mga kababayan. Nakasilip na naman sila ng gagawan ng malisyosong katwiran. Etong hindi pagsama ng ating unang ginang kay Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika ay binibigyan uli ng mali siya. Kundi ba naman talaga mga tanga-tanga?
Bakit kanyo mga kababayan ko? Si First Lady nga nag-i-event mag-isa. Saan? Sa Amerika. Hindi naman kasama si Pangulo. O, di ba? Mga kababayan ko. Tapos ngayon daw, mahalaga na event yung dadalohan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, ni Bangag, ka. Di ba? Yun yung mga litanya nila eh. Oh, akala ko ba akala ko ba hindi magkikita si Pangulo? Di ba nauna niyong sinabi, never na makikipag-usap si Trump kay Pangulo? Bakit ngayon? Iba na yung litanya niyo. Hindi na yung wala, hindi kakausapin yan, eka. At saka, kakampi yan at best friend ni Tatay Digunyo yan eh. Di ba mga kababayan ko? Yun na sila sabi, hindi kakausapin yan si Bongbong Marcos. Kasi best friend yan ng tatay naming nakakulong. Di ba yun ang lagi nila sinasabi? At yari ka na, galit yan. Eka sa mga durugista. Lagi naman yun yung kanilang propaganda. Durugista na wala naman silang maipakita na kahit na anong ebidensya. Eto na lang, nakakakita sila ng mga pagkakataon na hindi naman si First Lady o si Pangulo ang mismong may gawa. Ang ginagawa nila mga kababayan ikinukonekta sa may ibang may gawa. Tandaan nyo mga kababayan ko, eto lang yan, napakasimple. Ulit-ulit na lang. Kung may ebidensya kayo, ipakita nyo. Hindi yung puro pamimeke, yung mga binabalita nyo. Ginagago nyo yung mga nanonood sa inyo. Binobobo nyo. Tinatangan nyo lalo yung mga taga-suporta nyo. Di po ba mga kababayan ko? Yun. Di ba? Dimple Smirnoff? Di ba? Jinky Creo, Pachuchay, Chanel Paris, at Mary Jane Pascual. Kayo. Kayo. Tignan nyo. Isipin nyo maigi kung paano lang itong magpaikot ng mga tangat bobo. Tayo hindi naman neto mapapaikot Tandaan nyo, yung kanilang diskarte na pangpapaikot sa mahihina lang ang ulo. Kung mahina-hina ay madadagit ng mga mapangit Kita nyo mga kababayan ko, example ko na lang. Sa mga magagandang nadagit ng mga pangit. Parang yung mga katunggali natin Di ba? Mga pangit, nakakadagit ng mga mahihina Parang yung mga pangit. Nakakadagit din naman ng magaganda. Dahil tandaan nyo kapag ka maganda, karamihan mga kababayan, mahina ulo niyan. Ayun, dagit na dagit ng mga pangit. Kaya kayong mga DDS, pangit na nga kayo. O kaya naman kayo siguro feeling maganda kaya nagpapadagit kayo sa mga pangit. Di ba mga kababayan? Yung mga DDS feeling maganda. Kaya magpapadagit sa mga pangit na mga nagpapaliwanag sa social media. Our beloved Boss Mike Cervera.